Mabuhay, ang Lupusag Empire. A blessed day at mega love shout out mga kaibigan. Ako po si Tech Shider. Welcome po sa aking YouTube channel. Narito po ako muli para ibahagi ang live broadcast ng ating beloved Princess Siti Halima. Madamdaming ibinahagi ng ating mahal na inang Reynang Helen sa mga kasalukuyang nangyayari sa ating bansa. Lalo na sa pamamahala ng caretaker na Pangulo na si BBM. Katulad sa ginagawa ng mga politiko, ay minamanipula o dinodoktor ang batas para sa kanilang pansariling interes, lalo na para sila ay makalusot sa kanilang nagawang korupsyon. Inihayag din ng ating mahal na inang Reynang Helen na sila ni Ma'am Princess Siti ay tutuong kadugo ng ating mahal na President Ferdinand Edrelan Marcos Sr. Sila ay confirmed, conformed at concluded. At ang ating Pangulong Fem, ang nagpalago ng kayamanan ng Pilipinas. At siya lang ang nag-iisang kinikilala ng kabangkuhan. Dahil sa kanyang pagkakakilanlan, sa pamamagitan ng biometrics, nilinaw din po ng ating mahal na inang Reynang Helen na wala siyang kaugnayan sa scammer na si Tiburcio Marcos, o alias Alex Payatos. Para sa ibang mahahalagang paksang usapin, atin pong panoorin ang video, hanggang sa ito po ay matapos. All credit po sa ating beloved Princess Siti Halima at mahal na inang Reynang Helen Abdurrajak. Ang original video ay inyo pong mapapanood sa kanilang official Facebook page, na akin pong inilink sa ibaba ng video description. Good evening po. Good evening po. So, Ma'am Luz Martin, Ma'am GT, Ma'am Shirley. So, sa lahat po na, kumbaga nga, naka-online na. Alam kong, kumbaga nga, nag-aabang kayo. So, ipapasok lang natin ang ating mahal na Rina. Ganun din ang ating Pangulo, His Excellency Ferdinand Edrelan Marcos Sr. So, saglit lang talagang isisit up natin. Actually, napaaga kasi talagang kailangan natin na, kumbaga nga, isit up muna habang tawag nito. Saglit lang ha. Saglit lang po talaga. Saglit lang talaga. Hello, mahal na Rina. Ay, bakit? Saglit lang po. Talagang nagluloko eh. Pero saglit lang po kasi talagang So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, ngayong gabi, nagpapasalamat kami sa mga nag-aantay, nag-aabang at kumbaga nga, inaayos lang natin saglit lang kasi para maipasok ating mahal na Rina, ganun din si Apulakay. So, for a moment, kasi talagang alam niyo na, kung minsan, kung hindi tayo haharangan, mahina yung internet natin. So, saglit lang po. Nawalang internet ng ating. Nagpifill yung yung tawag natin sa ating mahal na Rina. Saglit lang ha. Kasi talagang ano ba nangyari?
Bakit di ako makatawag? Saglit lang talaga. Saglit lang. Yan. Saglit lang po ha. Good evening, Mahal Larina. Mahal Larina, nakaka-live sa sa Divine Monarchy. So andoon po yung yung sa Baginda at saka tawag nito, yung Robin Maharlika. Lahat ng account nandoon, Marian. Depende kung saan ka kapasok. Sige. Nakapasok na ako. Nandiyan na ako sa... okay, nag-comment ako. Okay, Robin. Saglit lang talaga ha, kasi inaayos na natin. So, mahina yung connection ko, pero saglit lang. Ayusin natin to. Makakasama natin ang ating mahal na Rina, ganun din ang ating mahal na Pangulo. Kasi kanina pa nag-aantay, sabi nga ni Tatang, antayin niya yung live ngayong gabi. So, kasama na natin. Mahal na Rina, nakaano na po. Ayan. Good evening po, Mahal na Rina Mano po. Hello? Yes, Queen. Andiyan na po. Ayan, at least nakikita ninyo. At ano natin, so loud and clear ba tayo? Apo. City? Mahal na Rina, naka-live na po. Nakikita na po kayo. Sige. Okay. Napakaganda at magandang gabi sa inyong lahat. Medyo madamdamin ang ating live ngayon dahil siyempre kagagaling lang ng ating mahal na Tatang sa misyon at kararating lang talaga. So, ibig sabihin, ang pinakaantay natin na panahon, ang kanyang pananalita, ang kanyang update ay talagang first-hand information galing sa kanya. Kaya nga pala kami
abang ni Siti Halima sa kanya. Pero bago ang lahat, binabati ko kayo ng magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon, at magandang araw para sa buong mundo, sa iba't ibang dako ng mundo na pumasok ngayon sa live natin at talagang nag-aantay. Pagpasensyahan niyo po, medyo hinihingal ako dahil sa sobrang init at talagang apektado na ang ating kalusugan dahil sa sobrang init na nararamdaman. Kung kayo ay naniniwala na yung ating misyon ay nag-umpisa sa tinatawag natin global resolution ng financial crisis, global resolution ng climate change na ito na ngayon ang nararamdaman natin, at resolution ng global health crisis. Kaya kahit naka-on ang aircon, sangkatutak na perspiration o talagang sabi natin sobrang init na tumatagaktak ang pawis. Kung kayo nararanasan nyo dyan, mas dito nararanasan ko dahil umaabot na rin sa 38 degrees Celsius. Magandang gabi at magandang pagbantay pagpasok ng ating mahal na tatang. Alam ko tinatawagan na siya at siya mismo ang nagsabi na nag-aabang siya. Kumusta kayo lahat? Kumusta na ang inyong pag-aantay? Naiinip na rin ba kayo? Or nagagalit na ba kayo? Or nagmumura na kayo? Sa kasamaang palad, marami ang nagchichismisan. Marami ang bumabaliktad. At marami ang nagsasabi na hindi totoo at patay na iyan. Lalong-lalo na yang nandiyan sa Dipolog na noon, nung siya ay nangungulekta ng pera, ako ang ginamit bilang kapatid. At ngayon ako na ang kontrabida at ako pa ang isinalang na bilang balakid sa kanila. At ako pa dapat pala ang magpasalamat at yun ang sinabi nung kanilang liderato. Magpasalamat daw ako dahil sa kanila nakilala ako ng buong mundo. Excuse me? Ngayon, kung hamunin nyo, kaninong Marcos kayo? Pangalawa, pangatlo, pang-apat, artista, barbero, lahat iyan, merong role. Huwag nyo kaming isama ni Siti Halima sa inyong pag-aara na hindi kami direkta. Dahil kami pasalamat. Dahil kami confirmed, concluded na kami ay kadugo ng nag-iisang Presidente Ferdinand Idralin Marcos Sr. na yan yung hinahanap, yan yung may biometric sa lahat ng kabangkuhan sa buong mundo. Kaya kayong mga naliligaw, hindi po ako kaalyado ni Tiburcio Villamor Marcos na si Alex Puyatos. Hindi po ako kasama. Kaya nga yung mga naglalagay ng picture ko, yan po ay sila pumunta sa akin para gawin sa SEC yung Alpha Omega nila. Pero mataas sila magsalita dahil hawak nila ang buong mundo. Yun ang sabi ni Tiburcio. Siya mismo ang umakusa sa amin. Hindi kami. So siya, anak siya, bahala siya. Pero pagbabayaran niya mula sa ikapitong angkan niya ang kasalanan sa pagpanggap
lahat kayong nagpanggap, lahat kayong mga artista na nagsasabi na kayo ay anak, kayo ay lahat ng anak na sa anak, dadanasin niyo ang kaparusahan na para sa inyo. Naghirap ang matanda. Mula noon magpahanggang ngayon dahil siya ay inampun sa pusod ng Diyos Ama. Ganon din si Ama Ali. Kaya tumagal ang buhay nila. Inshallah, mashallah. Sa awa ng Diyos Ama, tatagal din ang buhay ko. At kayong mga mangkukulam, paghandaan nyo ang risba ng Sadan Makdum ng Aulia, guro natin. Grabe kayo. Hindi pa kayo nagtatanto nang dahil sa kagustuhan ninyong kayong mamuno na Diyos Ama sa lupa. Ngayon, paano nyo ma-reconcile ang credential na sinasabi ko? Credential ninyo, kayo ba ay tao? O kayo ay Judas? O kayo ay rapist? O kayo ay mamamatay tao? O kayo ay kriminal? Iyan ang dapat ninyong titingnan. Kayong mga kababaihan na nabiktima, huwag ninyong ipahid sa akin dahil kailanman hindi katanggap-tanggap ang mga anak na pinahid ninyo sa amin ni Radya Mamay. Kawawa ang mga bata. Inampun na namin sa ngalan ng Diyos, sa ngalan ng Allah. Kayo ang sisisihin ng mga bata dahil kayo ang humadlang sa kapalaran, sa dignidad na binigyan namin ng credential. Pero akala ninyo mananalo kayo dyan? Queen is the sovereign judge. Raja is the sovereign judge. Ama Ali, Tatang are sovereign judges of the Royal Imperial Lupasug, Islamic United Kingdom of Sulu in North Borneo. That's why we do not need a certifier. We do not need notary because our hands, our brain, our hearts are attuned to the sovereignty of God, of Allah. Diyan kayo talo. Diyan kayo nagkakamali. Kasi akala ninyo, kaya ninyong i-circumvent ang law, kaya ninyong i-adulterate ang batas, kaya ninyong doktorin, katulad ng ginagawa nyo ngayon dyan sa Senado, sa Kongreso. Caretaker lang po kayo. You have no more right and authority and power because it has been returned. It has been reinstated. It has been given back to the rightful arms, rightful hands ng presidente na minsan ay hinahanap ng pangkalahatan. Marami kayong mag-comment dyan. Hilingin ko sa Allah, hilingin ko sa Diyos Ama na bawat pananalita ninyong pagsira dyan, balik sa inyo na kayo ang mabubulag, kayo ang magpipipi, kayo ang masasaktan o kaya ang mga mahal ninyo sa buhay dahil sobra na, tama na ang inyong mga pagkakamali. Huwag ninyong ipataw kay Queen. Lahat ng kumuha ng pera, kaya nga ipapulbos niyo ako dahil para matakpan niyo ang inyong ginawa. Ang records kay Sultana Madeline Silab sa kinain niyo na. Inilabas na. Pinagpawisan ng mga OFW, ng pamilya para mapalabas ang pera. Anong ginawa mo? PRN, you will never escape. You will never hide. You will never run. Because every day, every minute, every hour, I pray to God, to Allah, that you will surface and bring all the politicians that serve the money. Dahil yan ang ginamit ninyo
sa Hong Kong at dapat onward to Russia kung saan yan ang ginamit ninyo para sa asylum ni Manong Tigong. No one can hide from me the truth. Everything you move, I am always ahead of you because I sacrifice myself para matuntun ko ang katotohanan. Nagpapakasakit ako. Kung hindi ko nakita, hindi ako nagmisyon up to Banao, up to the Ginobatan. Hindi ko makikilala ang tunay na Ferdinand Idralin Marcos Sr. na noon pa nagbabantay lamang mula nung ako'y isinilang. Dalawang ama, ang dulo ng Kiram at ang dulo ng Marcos, ang siyang pader ng mundo. Global financial assets, heritage accounts, lahat ng oil and gas and deuterium, lahat po yan binabantayan. Kaya kayong mga taga-BARM, thank you because it's easier for me to transform. Pipihitin ko lang iyan ang ginawa ninyo dahil akin pa rin ang struktura na ginawa ninyo. So everything is in place na lahat ngayon nag-aantay. Ngayon nagagalit pa kayo bakit wala pa ang shutdown? Dapat kumuha muna kayo ng Aeropass para hindi kayo mahirapan. Iyan ang aking mensahe na dapat ninyong pakinggan. The Emergency Rescue Operation Pass. Lahat ng ID ninyo, magagamit natin, pero ang number 1, ang Aeropass, para kayo ay makalabas, para kayo ay maka-operate, dahil iyan ay gagamitin ninyo para sa ating pangangailangan. Maraming pasaway. Maraming talagang walang pakundangan. Biro mo, nasasaktan ako. Sinasaktan ako at tuluyang sinasaktan. The mockery and humiliation is institutionalized. Dahil yan ang sinabi talaga when I was listening at Manila Hotel. Do not touch her because it's like a volcanic lava. Pag yan ay lumantad, mawawalan tayo. But they didn't know that Helen is just sitting there, listening, laughing because marami silang platada at the expense of the lives of the poor military na sinasalang sa giyera at inuutusan, manghidnap, inuutusan sa kanilang gun running, inuutusan sa kanilang drugs. Lahat ito, human trafficking, lahat iyan, nakapaloob iyan. At iyan ay markado na. At iyan ay nakita na. At iyan ay nasa loob mismo ng Senado. At sa loob mismo ng Kongreso. At sa loob ng gobyerno. Tutuloy pa ba kayo? O babalik na kayo? May babalikan pa ba kayo? Ang Diyos matagal na nag-antay sa inyo. Ang Allah matagal na. Ngayon sabihan niyo ako, iyang babaeng iyan, nagpapanggap lang. Ever since, from the day that I was born, my mind will always stick to the principle that one day I shall serve my people. That one day I will be able to redeem back the lost dignity of the Filipino. Pero kayo, Senado, nagbabanggaan, nagsusuntukan, ano pa bang valor ninyo? Wala na kayong credentials, wala na kayong kredibilidad, integridad, moralidad, lahat na lang ng dad-dad dahil kayo mismo ang nagpakababa ng inyong mga sarili-sarili. Resign! You have no part
anymore. Kahit sabihin ninyo, masyado nyo nang nilustay ang kaban ng bayan, ling interest, para sa mga taong gusto ninyong tulungan, pero hindi yung pangkalahatan. Bulsa dito, bulsa doon, tama na. Dahil kahit anong gawin ninyo, hindi niyo matatakpan ang kasinungalingan. The truth will always come out. Hindi ninyo kayang harangin ang tadiyan ng Diyos ng Allah. Maraming nagsasabi sa inyo, bakit ganyan siya? Sumusunod lamang ako sa dikta. Without him, I am nothing, and nothing at all. Kaya nga sabi ko sa inyo, ngayon maraming nagtataka, Elizabeth, it was not I who dreamt of it. Hindi ako ang may gusto niyan. Naman, ang ligwasan Mars, diyan kayo malulusaw. Lahat ng konta ng visa, dahil ang hindi ninyo alam, tapos na ang paghari-harian ninyo. I just lead on the farm so that it will be easier in the transformation into the divine governance. Amerika? Saudi Arabia? Saan pa? Sila mismo nadungisan na ang kanilang liderato. The United Nations is being reorganized. That's why the sovereign United Nation na nasa hulo-sulo, lahat iyan ang World Bank, IMF, United Nations, the World Court. Lahat iyan inipon ni Queen at ni President Ferdinand Idralin Marcos. Kahit anong gawin, nagiging entablado ang politiko. Puro mga walang hiya na artista. Kaya nga ngayon, diyan sa Dipolog, para panlaban nila, ilalabas nila yung ginawa ng media, ng print ad, ng Philstar. May kasalanan pa yan, dahil diyan sa ginawa nilang pagbahid ng aking katauhan, ginawang claimants kami, at ginawang fake ng media, ng Philstar. Lahat iyan nilalabas ng babaeng gustong kumuha ng katauhan, ng may katauhan. Lahat iyan iisa-isahin dahil merong batas ang sovereign niya. Akala ninyo nag-iisa. Marami kami. Nandyan si Siti Halima, nandyan ang mga ermitanyo, Encantado, Incan Spirit, the divine beings, lahat iyang nasa kalawakan. Mag-isip nga kayo. Ito, bigyan ko kayo ng pagkakataon. Tanungin yung sarili ninyo. Sino ka ba? Ano ba ang purpose ng buhay mo? Ang purpose ba, umupo kayo sa computer, maghalakhak ng buhaha, sirain ako umaga hanggang gabi? Anong napapala ninyo? What do you gain from me? Meron ba kayong pagkain sa table sa pagsira niyo sa akin? Instead, kung nagtatanim kayo, katulad ng ginagawa ni Siti Halima, lumago na ang mga alugbati, lumago na ang mga kamote,
Nagbunga na yung mga ibang mga fruits niya. Kayo meron? Bakit kailangan yung tuunan ng pansin? Tama na ang Facebook. Dahil yan ay talagang mawawala na rin sa takdang araw, susunod na araw o madaling araw, hindi natin alam. Dahil ang programa ay talagang nakadesenyo para sa transformation into divine governance. Kahit sabihin ninyo, iharap ninyo lahat, doctor in theology, in philosophy, doctor in physics, doctor in lahat-lahat ng doctorate ninyo, ilabas ninyo. Sinabi na ni President Ferdinand Idralin Marcos Sr. that he is ready for international debate. Kayo kaya nyo? Yung liderato nyo ba, kayong mga mangmang, mga illiterate ang tawag dyan, sunod-sunod kayo sa mga leaders ninyo dahil sinabi nila, siya nagpapayaman, marami na siyang bahay, marami na siyang kotse, marami na siyang nabinigay niya daw ang 10 million niya sa akin, ni singkong duleng, wala. Kaya kayong nakikinig na OFW na kinunan, you have all the right. Ako daw ang kasuhan, ako daw ang ipatulfo, ako daw ang hindi niya alam. Kunting panahon at makikita niya kung ano ang ginawa niya. Si Tatang pa ang hinamak niya. The humiliation that you are giving to the old man will not pass on to me. Ako mismo lumalaban. Ever since I had been fighting for the clan of Kiram, for the clan of Marcoses, because this is the true lineage of the true Jerusalem and the true Makkah. Kaya nga the new Makkah and the new Jerusalem, tinataas ko na ang dignidad ninyo bilang Pilipino, bilang tao. Kayo mismo ang nagpapababa sa sarili ninyo. Ang galing. Kailan lang kayo dumating sa buhay namin? Pero sinapawan, inapakan, binaboy, diniklara ng kung ano-ano. That is the humiliation, the mockery. Kaya nga, ginawa ninyong institusyon, nagkalat kayo sa Facebook nang dahil sa inyong buhaha at ang every day, every minute of destruction of the king and queen para kayo ang kilalanin. That is the sin. Iyan ang kasalanan ninyo na hindi ninyo kayang hugasan sa mata ng Diyos at sa mata ng tao. I never said the word, pero sa nakikinig ng mga taong binigyan nyo ng impormasyon na mali. Dahil kayo ang signatory, kayo ang pinili. But I have the documents. I have the documents signed by the Emperor of China. Meron kayo? I have the confirmation, the conclusion, the vouching, the conformity ni President Ferdinand Idralin Marcos. So everything is properly documented. That's why we are trying to surpass the governance of the politicians. This is the political government that has been given only after 300 years ng ruling ng Spain sa buong mundo na pinahiram mismo ng Sultan of Sulu. That's why pinarami thousands upon thousands of Sultan of Sulu claiming the throne, claiming the alta, the heritage asset, the wealth, the sovereignty, the land,
ng sultanato ng Sulu. At meron pa dyan, ipapatay pa kami dahil sila ang sultan. Remember, they made the institutional backing. You cannot be a Sultan of Sulu pag walang basbas ang presidente ng Pilipinas. Yun ang ginawa nila. That is the reversal of what is coming in the new generation. Because basbas, because they were given the authority from the Sultan of Sulu. Basahin niyo yung House Bill 42, the concurrent resolution ng Senado at saka ng Kongreso, that still the Sultan of Sulu has the mandate. Pinagbigyan lang kayo. Kaya nga naging Sultan of Sulu, lahat ng presidente na nakaupo. Ngayon si Bongbong, si Lisa, you cannot win over that because buhay ang matanda. Now, kung ako sa inyo, better stoop down your pride than lost your dignity, lost your soul. Panahon na. Bawiin nyo na ang pagkakamaling tunay na ginawa ninyo sa paghamak sa iisang ama. Maraming nagtatanong. Maraming nagkalat. Si Pavilion isa, si Aguilar isa, marami. Yes, my name is Maria Helen Quebete Panolino. I am an Abdurrajak because of Ama Ali as the one there, because I have two sides of the coin, my spiritual and my physical. My physical, I never betrayed the parents that I have who took good care of me. That is Irene, Irene, and Sixto. In Kalian, Takurong, Sultan Kudarat. That's why yung lupa dyan sa Takurong na kung saan ay contested, disputed at kuntsaba ng assessor office at ng government ng Takurong, mag-ingat kayo. Dahil yan ang ginagamit ng sovereignty, ng sovereign judges para maayos ko ang lahat ng kalupaan. Ang titulo de propiedad ay nasa pangangalaga ni Queen. That means it surpassed every titles na nandiyan sa inyo. Wala kayong magawa. Babawiin at babawiin ko iyan kapag kayo ay hindi umayos na aayon sa batas ng soberenya. Maraming land grabbers, kaya nga huwag niyong pakialaman ang Ligwasan Mars. Huwag niyong pakialaman ang sultanato ng Sulaiman, ng Rajabuayan, ng Soksarjan, hindi yung pulis, dahil yan may kasalanan din yan sa akin. Paghamak at pagharang at pagmura ng PI, yan ay masakit. Pero ngayon umaarangkada kayo kung siyang tayog ninyo at siya rin ang bagsak ninyo dahil tinapos na iyan noon pa 2013. Kaya nga nalampasan namin ang pagprograma ng Malaysia, Philippines, Indonesia, ng royalty, ng Johor, royalty ng Brunei, dahil sa Sabah standoff, we were there. Kami ang tumulong para mapaalis yung mga hinahanting. Marami kaming natulungan, but we just don't say a thing because minamaliit ninyo ang mission na ito. Without God, without Allah, totoo yan. The stress factor, the thing is, lahat ito
Just let me know, City, if Tatang is already online. Wala pa po. Wala pa. Okay. So, right now, we are trying to make things easier for them to realize the spiritual side na hindi nila nakikita iyan sa Biblia. Hindi nila nakikita iyan sa Quran. Simple lang. Tanungin nila, who am I? Sino ako? Iyan, makikita na nila kung papaano the lost dignity of a person in you dahil hindi nyo kinilala ang naglalang sa inyo. Because if you are the son and daughter of God, of the Creator, hindi kayo magmumura, hindi kayo magnanakaw, hindi kayo magbuhaha, mag-humiliate, magparatang, at hindi kayo papatay. Hindi kayo magbebenta ng mga tao, ng katawan. Hindi kayo magda-drugs. At hindi kayo magpipresenta na kayo ay kayo. Kaya nga maraming nagwawala. I am of who I am. Kinuha nyo na ang katayuan ng Creator. Ang hindi nyo alam, silently, ang matanda nagtatrabaho. Bakit? Sa ilang taon, the contours of the face also changes. But never this one, the biometrics, the eye, the face, the palmar, the feet. Hindi yan nagbabago. Ngayon makita mo, ang Marcos matangkad na, may 5'8", may 5'9". Ang totoong dugo, titulo ang Marcos. Titulo ang Ferdinand Idralin Marcos. Bakit naging senior? May junior. Kaya nga sabi ko sa inyo, sometimes I will tease Siti Halima and the rest of you. It's not bongbong. It's bang-bang. Why? Because I am here as been given the power and authority. Now people say, hawak nila. Hawak lang naman pala nila eh. Di hawakan na nila. But how to do it? Are you capable of doing it? Kaya nyo bang ipataguyod lahat ng programa mula 300 years, mula 501, year 101, hanggang sa dumating sa 12th century? Alam nyo ba yung mga dokumento na magpapatunay? Proseso? Iyan ay nakapasok lamang doon sa cell membrane ng ating apulakay. Maraming apulakay, it's okay because it is addressed to the old man. Let them do it, whatever they want. But the question is, are you the one inside the secret of the vault of all the banks, institutions of the world? Kayo ba? Kayo ba ay kinikilala? Ngayon, we do not care if these people in the banking institution will not recognize. Because the accountability, the inventory, sila ang magmamana niyan. Yan ang sinabi ko, just go on. Dahil hindi lang kayo ang mananagot, pati pamilya ninyo.
Sige, pasok pa kayo sa politiko because once the accountability is given, hindi lang kayo. Hanggang sa ikapitong angkan ninyo. Because you violated. Hindi nyo nga alam ang code of ethics. Ngayon, meron pa bang code of conduct ang Senado? Tapos pinapublicize nyo sa buong mundo na nagtutulakan kayo. Saan ang pagkaedukado ninyo? Nasaan ang dignidad ninyo? Nawala na ang credentials ninyo. Nawala na ang pagkatao ninyo. If you are really with respect, kaya ngayon ang tanong, inuuna ninyo yung mga hari ng entablado, hari ng politiko. Lahat yan may mga hari. Kaya nga, masakit lang isipin. Dito minsan makarinig na lang ako ng comments. Ang humuli, may kasalanan. Ang naghuhuli, may kasalanan. Lahat na lang may kasalanan sila pero nagbabangayan pa sila. Ipare-pareho sila dapat nasa loob ng selda. Walang mangyari if you will not adhere to my call, iwanan namin kayo. Much better na kukunti na lang kami. Kukunti na lang tayo. Mas madali ko kayo ma-manage. And we will enjoy the blessings. Dahil yan talaga sinabi ni Ama Ali. Nasa iyo na. And Tatang also give it to me. What reason do they have? It's because I am the chosen by God, by Allah, the true Kiram and the true Marcos. The two point nandiyan. Kaya nga, Siti Halima is tasked as the administration. Now, sabihin ninyo kami lang, no. Gobyerno, military, they are there to maintain the peace and order. Pero saan sila kukuha ng pera nila if they will continue defying the order of the old man? Nothing. They will gain nothing. Wala. As I told you, I had been laboring day and night. They can spat on me, they can destroy me, they could do anything they want. Kaya nga yung taong nagpasok, nag-scam sa akin, hindi niya alam. Magtago na sila dahil alam na rin kung sino sila. Kasi ganito lang yan. Nag-uusap din mga iyan. May liderato din yan. Ginawa nilang institusyon din yan. Yung mga hacker, scammer, lahat iyan, mayroon yan sila. Merong mga commissioners dyan. Okay, pag nahack mo ito, meron ako, meron ganyan. So, ginagawa din nila iyan. Asosasyon, institusyon, lahat iyan para makinabang sila. Kaya nga tayo, ang pag-asa na lang natin sa ngayon. Sa ngayon. Ang mission ni Apo. Ang konsumisyon ninyo, ang galit ninyo sa akin, diretso nyo lang. Hindi naman akong mamamatay eh. Kayo? Nagagalit kayo? Sinabi ko sa iyo, there are many ways. Now you will see. As age goes, nag-iiba din ang ating mukha. The contours and everything, pero merong biometrics that will decide if you are still the owner of that credence, of that credential na sinasabi ko. Napaka-importante yan. Kaya nga pag nagpupunta kayo, nagpapa-interview kayo, hinahanapan kayo ng credential na sinasabi. Kaya nga noong araw, naalala ko, ang isang kalabaw
Hindi mabibili pag walang credential. Kayo, ibibenta nyo bang credential nyo? It's better to lost money than to lost your soul. Ang kaluluwa ninyo. Dapat yan ang pakainin ninyo. Reform yourself. Repent now. Dahil akala ninyo natutulog ang mga bulkan? Hindi. Active yan sila. And anytime it will just boom. Yung kaldera na sinasabi, it is there. Because God is working in the most mysterious way. So everything is talagang platada na. Maniwala kayo sa akin o hindi, wala na doon. Sa akin, kaya nga sabi ko kay City, nailatag ko na sa kamay ng presidente. Ngayon nagtatanong kayo, kung sa Ilonggo pa, grabe gid, nga ano manatana, nga maghambal sa sangamusad na, sino siya Oo, ang panghikay ninyo sa akon, sobra-sobra gid. Kamu nga mga pamilya, tandaan ninyo sa diin kamo makadto. Kaya nga inako ko ang buong mundo as one family. Why? Because I stand as the mother of the new generation. The new Makkah and the new Jerusalem is not only for the Philippines, it is the global scale. Kaya nga sabi ng iba, nagpapanggap. Nagkamali kayo. If I am just pretending, why do I have the documents? Kahit wala akong testamento, dokumento na hinahawakan, this is just the way that if you are attuned with God, with Allah, whatever you speak will always emanate from the oneness with God. At hindi mo i-disrespect ang pagkatao mo, knowing that the God in you is just there watching you, in your conscience and in the inner chamber of your heart. Lahat yan dapat makikita ninyo. At iyan ang pinapaintindi ko sa inyo. Huwag niyong pag-awayin ang tao sa relihiyon. Kaya nga pinag-iisa. Ito ang naging katayuan namin ni Radya Mamay. Siya, ipinanganak, lumaki, as an Islam. Ako, ipinanganak as a Christian. This is the representation I have to protect right now as mandated by the grandfather who chose me. Tungko Abdurrahman Putra Al-Haj, Shariful Hashim Sultan Saidina Abu Bakar, Baginda Ali, the seven Makdum. I have to protect the interest of the Islamic of the Lupasug. Dahil iba na ang nangyayari sa Middle East, iba na ang nangyayari. Lumalantad na ngayon yung Epstein file, yung ginawa nilang kumakain ng tao, the human flesh. Kaya nga mahirap na. Kaya nga magtanim na lang kayo ng alugbati ng kangkong. Huwag na kayong kumain ng mga imported of the human flesh. We become cannibals. That's why I have been trying to have that Imperial Federation of Farmers and Fishermen para at least maprotektahan natin yung food security natin. At saka yun ang poverty alleviation program natin. Pero inangkin din ng iba. Kinuha din nila. At sinira yung plataforma. Pero sila ang kumuha ng 443 trillions na nandiyan sa BDO.
Ngayon, lahat ng accounts ko, back to zero. Kaya nga, yun ang dahilan. Bakit lahat ng account na yan, ibinalik mismo sa mother account. Kaya kayong mga account holders, wala na rin vuelo yan, wala na rin value yan dahil ibinalik na sa mother account. Na yan pangangalaga ni Apo Lakay. Now, if you have the accounts, then you have to return it back. Trustee lang kayo. Trustee lang, administrator. Yan kasi ang nangyari. Pag account holder ka, inari na ninyo, inangkin na ninyo, pinabayaan nyo na, pinagpapapatay nyo na si Tatang. Kasi akala nyo ay na. Kaya nga yung mga demonic comments, yung humiliation, yung mockery, we welcome that. It's okay. Pero umanda lang kayo kasi may accountability yan. So, ibig sabihin, lahat itong ginagawa namin, hindi para sa amin, para sa inyo. Tingnan nyo lang, maraming umaakusa na nagpapasarap kami. You do not know ang sakripisyo. Hindi ninyo alam yung mata-matain ka sa ibang bayan dahil Pilipino ka. Hindi ninyo alam kung paano ang Pilipino sa ibang bayan inaalipusta ang kapwa Pilipino dahil sumali sa baliw na reyna. Iyan ang pananalita nila. Kaya kayong OFW na minamaliit ng ibang OFW, let them. Dahil sa atin pa rin ang huling halakak. Bakit? Meron tayo, wala sila. In what way? Iyan ngayon ang ginawa ng buong mundo. Ang buong mundo gumawa ng bagong kasulatan. Because all the treaties, all the agreements are all expired. Iyan ang inaantay natin para mapalitan na lahat ng currencies na iyon ay ilalabas na ng ating Apo Lakay. So what do you want more? Because there are only two that I had been telling. Anak ng Diyos at anak ng demonyo. Because if you are the son and daughter of the dark side of the devil, yun ang gawa ninyo. Yan na yan talaga. Kahit anong tago ninyo. Iyan ang marka. Iyan ang pananalitang hindi angkop. Because if you really want to become holy, every day is a commitment to say, yes, I want to be holy. Gusto ko magiging pure. Gusto ko magiging isang nilalang na madali akong makabalik sa paraiso na inihanda sa kabilang buhay. Lahat tayo mamamatay. Pero ang mga pinili, bibigyan pa yan ng maraming buhay. Palalawigin pa yan ng ilang siglo. Iyan ang regalo ni Apo Lakay. Kaya nabubuhay pa siya. Biro mo, tatawirin karagatan para lang protektahan tayo. Hindi ba kayo naaawa? O kayo ay sadyang walang hiya? Dahil ang inisip ninyo panandailay ang pera na binibigay ng mga Marcos ninyo na ninanakaw sa kaban ng bayan. Pero walang ni isa ang nakabukas ng divine wealth. Kaya ngayon naghamon na papatayin ako, ikaw unang mamamatay, hindi ako. Buhay
ang matanda at ako nagpapatunay dahil kami ang inatasan para ibalik muli ang ating tunay na pamumuno sa divine monarchy. Hindi ko na kayo pipilitin. Bakit pa ako mamimilit? Kung ayaw, di ayaw. Kaya nga, kung uukol, hindi bubukol. Ayaw niyo. Kaya nga minsan umiiyak si Siti. Sobra na. Pati siya inaakusahan. Kung ano-ano. Dalawa nga na nga lang kami talaga na sumunod sa kagustuhan ng kalangitan. Pag-aawayin niyo pa. Mali po yan. Instead, dapat kayo tumulong na. Kung anong pangangailangan ng isa, susuportahan ng isa. Ngayon, yan ang hindi ninyo alam. Bakit kami nagsusource out? Dahil alam ninyo, ang pera galing sa masama, may enerhiya din yan. Pansinin nyo. Lahat yan. Pag pera na galing sa binigay, halimbawa may pinatay, ito ang kanyang payment. Alam ninyo, mismo kayo kumain ng masama. How much more itong politiko? Pork barrel. DPWH, itong flood control. Itong mga electoral payment, nagpaprinta sila. Kaya nga si PRN, alam niya, sako-sako yan binibigay. Alam namin. Kaya kung hindi sa lalantad, bahala ng taong bayan sa kanya. Kayong mga scammer na totoo, huwag niyong ibato sa pagmumukha namin. Dahil kami, meron ding paraan para kayo ay lilitisin. Ngayon, titingnan niyo ang liderato niyo, susunod ba kayo dyan? Sila ang tumataba. Sila nagmumukhang baboy sa kakakain ng pera na ninanakaw nila. Ang piso, kapag ninakaw, magnanakaw ka pa rin. Yan ang ibig sabihin. Ngayon, ibato mo sa akin? Lahat ng kinukuha namin sa tao, yan ay may angkop na kabayaran. Kaya nga tinatawag diyan, pagdating ng araw, reward. Whoever helped me in this mission, this is a dugtong-dugtong process. Enerhiya mo, ibigay mo sa akin para mapadali ang pagdaloy ng grasya. Iyan, ibig sabihin, if you want to be part of this, piliin mo ang pagkakataon. Huwag lang kayo sunod ng hindi nyo alam doon sa liderato nyo. Gagamitin si Queen Helen, nagpasabi. Kaya nga yung scammer, titignan nyo mabuti. Queen is a very respectful. Pwede po ba magpadala kayo? Dahil kailangan ni Apo? Pwede po ba? May po, may ba? Pero yung loko-lokong scammer na yan, pumasok sa akin with the knowledge na magbigay ng 8K. Ginamit pa si Gatchalian. Ginamit pa ang DSWD. Kaya nga sinasabi ko kay Eileen Onyo, dahil kanyang account ang ginamit, hindi pa siya kumukontak sa akin. Pero since na nandiyan siya, natuntun na sila, bahala na sila. Darating ang araw. Yan ang sinasabi ko. Ang pagkakamali ng isa, pagkakamali ng buong pamilya. Bakit? Yan ang the spiritual harmony among you. Pansinin niyo, kapag ang tatay ninyo ay hari ng drugs,
kayo mismo apektado. Bakit ang kinakain niyo ay galing sa masama? Darating ang araw, mismo kayo, hindi niyo na maintindihan kung kayo pa ba ay may buhay pang patutunguhan. Dalawa na lang ang linya, dilim at liwanag. Kaya nga yung mga nagpapa-eleksyon, sinasabi ko, doon kayo sa kadiliman. Kami, hindi na namin kailangan magpa-eleksyon o mag-campaign. Dahil tinapos na namin iyan. Ni Radya Mamay, ni Apo Lakay, nandiyan si City para magpaintindi sa inyo. Ngayon, lahat kayong liderato na sumusunod sa kaliwanagan, kumuha kayo ng Aeropass para pagdating ng oras, kailangan nyo yan. Hindi ako ang may utos niyan, kundi ang presidente. Now, ang tanong palagi, bakit mo ini-insist, Ferdinand Idralin Marcos Sr.? Dapat lang. Kasi tapos na ang pamumuno ng politiko. The executive, legislative, the judiciary, the military, all of this are under the Treaty of Maphilindo that was expired already in 2013. Kaya nga tawag sa kanila is caretaker government. Caretaker political leaders. Ngayon magpa-election kayo, another criminal act. Kasi there is already the intent na manloko kayo. Naglulukuhan tayo. Now, you appear in the Senate, you appear in the hindi nyo ba alam ang right or wrong? Mali at saka tama. Yan ang sinasabi ko, napaka-edukado ninyo pero mangmang kayo. Bakit? Hindi nyo naintindihan na wala na kayong otoridad. Now, you go everywhere. Katulad ni Bongbong, punta sa dito, punta sa doon. Pag-uwi niya, anong dala niya? Itlog niya? Why? Because the world knows already that the one that is legal, legitimate, is by the name Ferdinand Idralin Marcos Sr. They are meeting each other. I will not say so in front of you, the world, if I have not seen, verified. Kaya nga mahirap kasi nang dahil sa inyo, ginulo ninyo, dapat 2012 tinapos ko na. The Code of 999, the Code of 101010, the Code of 1111, and 121212. Hinarangan lang ako ninyo, politiko. Magbibigay na. Si Benigno Simeon Aquino III ng kailangan ko. That was already the marking supposedly na i-recognize na ako ng Malacanang together with the Radya. Humarang ang claimant Sultan Pax Manguda Dato, that is the biggest criminal act. That is a crime. Why? Because after that, you are a predisposing factor for the krimen ng lahat ng standoff. Kasi kayo ang gumawa kayo ang nagplano. Kaya ang OPAP, malaki ang krimen. Dahil sila ang precipitating factor kung bakit nagkaroon ng standoff. Kung nagkaroon ng Sabah, Zamboanga, Marawi Siege, lahat yan. Kaya lahat ng presidente na yan are liable to that effect. Kaya nga nandoon sa Hague yung isa because of the crime. Kaya kayong mga tao na mangmang dahil pera-pera lang ang nasa utak ninyo. Hindi nyo inisip. Nakasali kayo riyan sa krimen na yan. Hindi nyo pa nakikita
the final judgment. Yun ang tinatawag natin, the legality of it all. Tapos na 2013. Mapilindo. Kahit hindi i-honor yan ng mga political leaders in each country nitong Malaysia, Philippines, it remains. Pinag-uusapan niyan. Caretaker nga kayo. Pero sa ginawa ninyo, you are liable. Kasi inventory kayo. Ngayon, nagsasuffer ang sambayanan. Wala kayong pera Wala kayong pangsweldo. Edukasyon nagsasuffer. Mga major institution, walang elektrisidad, walang transportation, air, water, land, rail track. Bakit? Walang energy. Ngayon, ano naman ang kasalanan ng BARM? Ang kasalanan ng BARM, sila, natapos tayo sa predisposing factor, precipitating factor sila ang implementor, mas mabigat ang kanilang parusa. Now you will see the difference between the messages. Wow, Takurong, thank you Heidi. Nice to see you around. You can see the difference in here. The spiritual side, hindi mo kailangan magiging doktor ka ng theology to be able to proclaim God. Kahit ikaw ay isang farmer, pag nakita mo ang kamay ng Diyos, ng Allah, di ba, sa pagtatanim, bakit umusbong ang palay? Sino ang may gawa? Tayo lang. Sa bawat araw ng ating buhay, makikilala mo ang creator sa ating sarili-sarili. Kasi kung wala siya, paano ka mabuhay? Sinong may kontrol ng hangin? Ng tubig? Ng apoy? Lahat ito. Sa hangin pa lang. Nakikita niyo ba siya? Sa tubig, lahat iyang elemento na yan, siya ang may hawak. Maraming mga liderato na hindi natin nakikita. Yung mga nilalang na sila naman yung nasa spiritual. Sila naman yung mga nilalang. Sabihin ninyo, tayo lang, tao. Paano yung mga animal? Mga hayop, kasama yan sa creation. Kaya nga sabi ko sa iyo, sa inyo lahat, mapagmatsyag kayo. Huwag na kayong pumunta sa Facebook. Mapupulyot ang utak ninyo. Ang nakikita ninyo, pag-aaway ni Jinggoy, paghuli kay Jinggoy, ni Cayetano. Sino si Cayetano? That is now I am challenging everyone. Who is he? Sino siya? Because there is no more authority. Wala na. Nasa kamay na ng presidente. Not Bongbong. It's Apolacay. And this is the strong message that I will tell you. Kahit anong baliktad ninyo, kahit anong gawin ninyo, magpasagasa na kayo sa train. Magpaipit na kayo sa pison. Dahil ayaw nyo lang kasi tanggapin. The worst thing about you people is that you do not want to accept the truth. Dahil you want to live in lie. Gusto nyong kasinungalingan.
kasinungalingan ng gobyerno na akala niyo may pera kayo. Kasalanan ninyo dahil bibigyan kayo ng pera. Bibigyan. Alam niyo ba na lahat yan, pinag-aaralan nila yan para linlangin kayo. The politicians are all liars. Pinag-aaralan nila lahat yan. Bakit sila yung mayaman? Dahil sa kasinungalingan. Ngayon, lahat ng mayaman na nangulimbat lang. Maraming kasinungalingan na kailangan ng ilabas. Bakit? Katulad yan ngayon. Bakit ayaw nila ako lumabas? Bakit ayaw nilang lumabas si Apo Lakay? Dahil mawawalan sila, number one. Dahil ang binibigay natin ngayon ay para sa sambayanan, hindi para sa politika, hindi para sa mga mayayaman, hindi sa mga manluloko, hindi sa mga taong gustong mamuno na para sila lang ang makinabang. Yan ang politiko. They draw laws, they draw order, policy, not for the people, pangkalahatan, kundi para sa sarili. Kaya nga ngayon, ayaw nila tanggapin iyan. Kasi ayaw nilang malamangan. Mas gusto nilang manood ng mga artista, ng mga ano, but they don't want to see the truth. Okay lang, magkaroon kayo. Tinatawag natin, your mind, na kailangan manood din kayo ng ganyan. Pero anong projection? Anong morals? Moral lesson na nakukuha ninyo. Katulad niyan, manood kayo diyan sa puro suntukan. May naidulot ba yan? Ngayon, bakit nyo pinaglalaban? Noong presidente si Manong Digong, naging legal ang pagmura. Hindi nila alam, bawat PI nila, ang nanay nila, ang minumura nila, ang nanay nila that procreated them, na nanggaling mismo sa umbilikos, alam nyo na. Sinong minumura nyo? Bilang isang ina, sarili ninyo. Kaya nga yung nagmura sa akin na panulino, hindi pa yan tapos. Marami pa akong gagawin. Kumuha ng kapirahan at nagpresenta na sila. Hindi pa tapos lahat yan. Meron pang mangyayari at may mangyayari. Yan ang ibig sabihin. Tiniis ko lahat. You made the mockery, the humiliation, an institution. Dahil sa inyong institutionalized backing na sinasabi. Dahil kasama ninyo presidente, kasama ninyo congressman, kasama ninyong reyna, kasama ninyong ganire. Kaya nga, the more that you will come to me, the more I become strong para labanan ko ang kasinungalingang ginagawa ninyo. So this is the reason why I am chosen to speak out for the truth. The truth will never be a problem to you kung ikaw ay naninindigan sa katotohanan. Pero kung ikaw ay namumuhay sa kasinungalingan, bawat pananalita mo, bawat pag-iisip mo, bawat intention mo ay labas, sinungaling pa rin. A lie will be a lie. The pseudo lie, yung sinasabi ko na pinatutotoo ninyo ang mali. Ang mali, siyang naging tama. Katulad ng ginawa ng mga presidente na nakalipas na nauwi sa kulungan. At marami pang uuwi. Yan ang sinabi ko noon. Kaya nga, when I was talking to the high ranks ng ibang countries, anong sinabi ko? Pasensya na. Maraming mga presidente ang nagsisinungaling para takpan yung kaalyadong politiko. Kaya diyan kayo politiko. Diyan kayo nagpapatayan. Ngayon, sa kasamaang palad,
ang lumalaban sa Mindanao, anak ng Mindanao, napunta sa politiko. Nawala yung bertud, yung power and authority. The fighter of freedom, of democracy, people of Liguasan, of Maguindanao, of Socsargen, of Suluan, North Borneo, dahil inasok sa BARM. And BARM will never gain independence because it is under the jurisdiction of the power and authority of the Philippine caretaker government. Now, the caretaker themselves has no money. Paano kayo magkakaroon ng money? Huli lang kayo, kaya kawawa. Ang mga maestro, walang salary. Nandiyan yung tinatawag natin tumataginting korupsyon. Bakit? Bakit? Bago ka ma-install, bago ka magiging regular, or bago ka makapasok na pulis, kailangan magbigay ka ng pera. Kailangan ang 1 year, 2 years salary mo, ibigay mo doon sa institutionalized padrino. Ibig sabihin, nagiging kalakalan. Iyan ang criminal action na dapat nang ituwid. Nagiging krimen. Bakit? Yung pulis na tinulungan yung pumasok, di siyempre sa susunod, magnanakaw na rin. Dahil inumpasahan ninyong pagnanakaw. Paano yung mga maestra? Natuto na rin gumawa ng krimen dahil inumpisahan sa mali. Paano yung mga totoong mga nag-aral? Isa pa, nabibili ang diploma dahil din sa pera. Anong klaseng credential ang ilalabas ninyo sa pagkataon nyo? Sinungaling pa rin. Kasinungalingan pa rin. Kaya nga unahin natin ang PRC, Professional Regulation Commission. Paano ka naging politiko? Di ba, lisensyado dito, diploma dyan, na binibili lamang. Paano ka naging lawyer? Binili ko lang ang pagka-lawyer. Paano ka naging inhinyero, naging nurse? Binili ko lang. Iyan ang sinungaling na paraan. Kaya you will never be a very good person if you start in the wrong side of the move that you have. Anak ka ng Diyos o anak ka ng demonyo. You will never be a government worker if you don't have any institutionalized backing. Kailangan dumaan ka sa recommendation ng senador, ng congressman, ng gobernador, bago ka makapasok sa platilya ng gobyerno. Yan ang naging kalakalan. Kaya nasira ang dignidad, ang moralidad, ang integridad ng isang Pilipino. Na iyan ay dapat na natin ayusin sa bagong henerasyon na ito. Kaya nga, kami naghirap para marating namin ang katayuan na ito. Ang utak na hinubog sa tama ay magbubunga ng masarap at mahinog na bunga. Hindi katulad sa mga hinubog sa kasamaan, maasim at mapaklang bunga, at iyon na uuwi sa mga kriminal na pag-uugali.
Marami kayo na ayaw ninyong tanggapin. Kaya magpahanggang ngayon, institutionalized backing. Lahat kayo nagkakaisa para hindi lumantad ang tunay na tagapagmana. Ayaw ninyong tanggapin na buhay si Apo Lakay dahil may Apo Lakay kayo na merong private jet. Sino yan? Yung may-ari ng malaking resort sa Amanpulo na tag 100,000 isang gabi? Ano kaya ang nangyayari dyan? Private? Mga private island? Private jet? Ano kaya? Mag-isip kayo. Lahat ito dahil ang Marcos ninyo may private jet, dahil ang congressman ninyo may private jet, so sila ang totoong Marcos? Nagkamali kayo. Pangalan sa pangalan, titulo sa titulo. Pero ito ang magpatunay. Kaya Apo Lakay, alam ko, ang paghihirap ninyo, kami maliit lang. Tinitiis ninyo lahat. May minsan ba na sumusuko ang espiritu? Pero alam ko, katulad ni Siti Halima, lumaki sa hirap, alipusta, pag-apak, pero naging matatag kami para depensahan ang nag-iisang ama ng sangkatauhan. Kung kayo naniniwala ang pagbabalik, dapat umpisahan nyo na. Pasalamat tayo buhay siya. At kung hindi, nasa kadiliman pa rin tayo. Nandiyan lahat sa pusod ng Malacanang ang pag-approve ng lahat ng lisensya ng kasamaan. Nandiyan sa SEC, kaya nga yan ang number 1 na imbestigahan. Security and Exchange Commission. Dahil kung walang SEC, walang juridical authority, ang lahat ng kumpanya mag-operate. Lahat kayo na talagang gumawa ng karumal-dumal ng mga kumpanya para magiging paraan ng kasakiman, ng korupsyon, ng red tape. Diyan natin ito ang divine judgment. Ito ang sinasabi ko. Darating ang araw sa salain. At yan ang binabalikat ngayon ng ating Apo Lakay. Sige pa, manlait pa kayo. Manghamak kayo. Dahil ang buwelta, hindi na ako ang nag-ooperate. Mga anak ko nag-ooperate. Yan ang divine children na hindi ninyo kayang ikulong. At hindi kayo ang may karapatan. Dahil yan ay isinama ni Ama Ali para magkaroon ng pamumuno sa divino gobyerno. Marami akong anak. Kayo, kung susunod kayo sa kagustuhan ng kalangitan, kayo ay anak ko. Dahil bilang isang ina na pinili ng kalangitan ng Diyos Ama ng Allah, pinaninindigan ko ang pagprotekta ng bawat isa. Pero kung ayaw ninyo, it's okay.
It's all right. Kayo sa dilim na kung saan lahat ng kasakiman, lahat ng kasamaan, lahat ng kasinungalingan ang siyang babad sa inyong katauhan na wala na kayong credential, kundi kayo ay isang anak ng demonyo. Mababawi kung ayaw ninyo. In 17 years of this mission, all I want is that all of you must return back to God, to Allah. I have learned my lesson. I have learned my life as the message of truth and justice. Be one. And all of you listening in the Senates, in the Congress, and to you, Bongbong, the end is near. You know the truth, and wala nang time. Do not continue humiliating, mocking the old man, because without him, we are nothing. The wealth, the divine wealth, hindi nila pag-aari. Kaya yung mga matabil na dila na nagsasalita, 10 balik ang ibabalik sa inyo sa pananalitang hindi tama ng kasinungalingan. This is the reason why that we are very cautious in our movement. Dahil ang nilalabas natin ay ang kapangyarihan ng may likha sa atin. We have to be one in spirit, in soul, in mind, and in heart to be able to become the perfect image ng ating Creator. Marami ang nananakot. Huwag kayong patatakot sa kanila dahil hindi sila ang may-ari ng buhay mo. Kaya ngayon, nagpapasalamat ako na at least nandiyan kayo, nakinig kayo, paminsan-minsan, nakakasakit ng damdamin, lahat ng nakikita nyo, kung ako sa inyo, huwag na kayo magbasa ng kasamaan, ng masama, dahil umpisahan nyo na linisin ng inyong credential bilang isang anak ng Diyos. Huwag nyo nang pansinin ang hindi ikabubuti ng inyong kaluluwa dahil darating ang araw, pati ang pagngiti ninyo ay mapupuna na ng inyong kapwa dahil lumiwanag na ang tunay na kaliwanagan sa inyong isipan, sa inyong puso, na iyan ay dala ng inyong pagmamahal sa may likha sa atin lahat. Maraming salamat at iyan ay pasabi sa lahat. Lahat tayo ready na. Apo Lakay, inihanda na ang sangkatauhan na naniniwala sa tunay na misyon ng Maharlika, dugo ng ating lahi na talagang binawi natin sa kuko ng kasinungalingan ng mga politiko. Iniantay ko na lahat ng military na nakadeploy sa buong bansa ay mag-umpisa na magtrabaho. Maraming salamat! Siti Halima! Mahal rin na pagpasensyahan nyo na po dahil 30 Pagod. ay... Hindi, Pagod yun. Pagod si Tatang. Pagod yun. Kasi kasasampay lang.
Oo. So, ipaparinig na lang natin yung pag-uusap natin kanina. Oo. Nakakadalaw mo na. Salamat sa Diyos. Tita. Sa ano ng mga malalaki, ako muna sa mga nasadaanan ng pinagmatakuan na. Oh, grabe Tang. Okay, I salute you, Tang. I salute you for doing this to all of us and for humanity. Ano, kumantiyan ko, kaya ano na. Yan ang hindi nila alam, Tatang. Yan ang hindi matarok nila. Yan ang talagang masakit para sa akin. Yung hindi nila maintindihan kung bakit nagsasakripisyo ko kayo. Na kabuhayan, kamatayan, ay at palagi. Grabe. Ang kamatayan. Pero nagpapis. Buti na lang na pang gumagalaw tayo, kamatayan ang natatakot sa atin. Salamat. Totoo yan. Totoo yan. They are scared of us actually. Kaya nagpasalamat din ako kahapon. Although si Mamay ang nagre-react kasi 5 years dapat ang i-release na visa ko. Binigay niyo lang 1 year. Sabi ko kay Mamay, huwag kang mag-alala. Ang 1 year na yan, at least na-validate nila yung ating biometrics. Nandito tayo mismo sa Malacca. That is sufficient enough sa mission natin. Kaya, alam ko, hanggang ngayon, hindi talaga sa makamove on. Sabi ko, hindi problema. Importante na ibigay at napatunayan na ako nga ito. Kasi hanggang nakikialam ng aking 201 file. Galing nila Tang, pero importante sa akin, diretso tayo Tang. Eh ako ultimo G kasi ayaw nila yung pagmumukha ko eh. Ayaw nila i-approve. Basta Tang. Okay. Sige, pakainin mo muna si Tatang. Kakatataong lang. Sige, Tang. Tang, miss ka namin, love ka namin. Likewise. Thank you, Tang. We love you. Mamaya, Tang, join us. 11 o'clock. May makapagpahinga ka na. Pwede, Tang? Live tayo mamaya. Naka-live tayo. Nagtitigil lang ako ng kape muna pampainit sa So, mamaya, Tang. Hindi pa masyadong ano tong ano. Ito ba? Ay, Lulutin ko. nakalimutan ko yung bangkay niya. Tang, tawagan ka namin mamayang gabi. Okay sa'yo? Sige, Tang. Sige, Tang. Love you, Tata. Okay. Sige, Tang. Bye-bye, Tang. At least masaya kami nakita ka namin, nakausap. Ay, ang pogi ni Tatang, oh. Saglit. Hindi kasi nag-screenshot ako sa mga. Ay, nako. Masaya. Basta Tatang mamaya. I love you, Tatang. Bye-bye. I love you. Sige po. Bye. Yun ang ano kasi. Ang ganda niya mamaya eh. Kumbaga nga, Queen, ilang beses akong tumatawag sa number at saka pero hindi siya kasi naka-online. So, Pagod yun. You know, the travel alone, you know, the sacrifices of the old man is beyond imagination. Nakikita nyo. I am just so happy, at least nakabalik siya sa atin. At alam ninyo na every step all the way, talagang nilalaan namin buhay kamatayan. Sana kayong mga mapaglinlang, sana kayong mga alispos
tatira, yung mga nanghahamak, yung mga nagpapahamak sa amin, sana maintindihan ninyo. Ang ibig sabihin nito, kung sinong pinagbilinan, iyon lang. Kahit anong gawin ninyo, tingnan ninyo yung consistency. Kasi kung kami hindi pinili, mag-give up din kami. Tingnan yung pananalita ni Tatang. Si kamatayan ang natatatakot. Because we know what we are doing. We are in harmonize with the Creator. Kaya nga marami ang nagsasabi, hindi namin kayang magpanggap. Tingnan nyo. Kaya nga pati ang mga immigration natatakot sa akin. Bakit? Hindi nila alam na nalalaman ko. Hinaharang nila. Alalahanin nyo, maraming nag-duplicate sa akin. Maraming gustong kumuha ng katauhan ko. Pero ako, tumatawa. Kasi I can go anywhere. Pero ngayon, sila mismo ang naghahabol. Dahil alam nila, ginagamit ko lahat ng legalidad. Pagpakumbaba. So, ibig sabihin, lahat ng trabaho namin ni Tatang, legal. Kaya nga, dito, City Halima, actually, all of them are trying to be in contact and connection with me. All the ASEAN neighboring countries na alam na nila. Pero ako, hindi ako pwede manguna dahil ang pamumuno nasa kay Tatang. Ibinalik na natin, kumbaga, lahat ito na proseso. Kaya nga yung 3Ps niya, yung protect, yung procure, and ano natin, lahat yan. So lahat ng mga Republic Act, lahat ng hindi na natin kailangan. Voluntary surrender. Pag ayaw nila, si kalikasan na, si inang kalikasan na ang hahatol sa kanila. By the way, ngayon lumantad na naman ang another virus. Kaya yung pagputok ng bulkan, lahat ng kalawakan yan is saturized ng ashes. Yung pollution na yan, nakakaano ng lungs. Mag-mask kayo palagi. Kasi importante yan. Or, pag lumabas kayo, at least pag uwi ninyo, mumog na kayo ng mumog, ilabas ninyo kasi magsistick yan dito sa may lalamunan. Yan ang na-experience natin. Tapos, pag super init, i-try ninyo na maligo. Pag alam ninyo na maraming namamatay dahil sa too much heat. That is heat stroke. Kaya ngayon, ako palaging umiinom ng tubig. Dahil kailangan i-replenish natin ang ating katawan. Okay, so maraming salamat na nakinig kayo. At least may aral kayo ngayon. Lahat itong pinagdadaanan natin, lahat na naghihingi ng mga IDs, lahat ng mga masasamang salita, sinabi ko sa inyo, kahit wala sa kamay ninyo, isulat nyo lang dahil ang Aeropass ang pinaka-importante ngayon. Hindi na natin kailangan mag-imprenta pa ng mga IDs na iyan dahil kinuha na yan ng ibang tropa, ng ibang grupo. Malalaman ko pa rin iyan. Kaya, ang Aeropass, ang nag-iimprenta lamang at gumagawa niyan, si City Halima. Kasi darating ang araw, i-instructan lang ang mga Marines, ang mga nasa checkpoint, kung legal o tama yung hawak na Aeropass. Okay, so maraming salamat. Lumabas na ang mga plema ko at least alam natin na kahit tayo sa ibang bansa, nagkakaisa pa rin tayo. Now,
yung taong naghamon sa akin na ipapulbos at ipadukot ako dito, mag-ingat din siya. Kasi tinitingnan na natin kung saan siya nakapwesto ngayon. Malaking kasalanan mo at malaki ang dapat mong pagbabayaran dahil sa pagsira mo sa katauhan namin ng matanda. Maraming salamat. So magpapaalam na ako at alam natin hanggang sa muli. Maraming salamat. Masalam. Maraming salamat, Queen. Sa panahon na ginugol mo sa ako. Thank you so much po. So, sa ating mga kapatid, Luzon, Visayas, Mindanao, pagpasensyahan nyo kasi talagang kararating lang talaga ni Tatang kanina nung nag-uusap kami nila, Queen. Kaya nga, kung hindi man siya naka-join sa atin, but we try to call him. Talagang ang daming miss call natin sa kanya. Pero sana maintindihan nyo, marami pang araw. Pero ang sinabi niya, nabibilang ng araw. Delete lang tayo ng mga araw. So, kumbaga nga, konting tiis, dahil ito naman ay ginagawa ng lahat ng paraan ng ating mahal na Rina, mahal na Hari at ang ating mahal na Pangulo. So, yan lang pang masasabi ko. Konting na pasensya lang, pagdasal natin na magiging karapat dapat sa lalong-lalo na sa implementasyon ng Divino Gobyerno. Kasi yan, ang matagal na nating hinihingi at ipinagdarasal ang implementasyon ng Divine Government. So, thank you so much and God bless everyone. Stay safe. Thank you, Queen. Bye-bye. I love you. God bless. We love you all. God bless everyone. Mega love shout out po sa lahat ng mga nagkokomento ng positibo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal at pagsuporta sa ating mahal na Haring Roger Mamay. At sa ating mahal na inang Reynang Helen Abdurrahman Elizabeth III. Please like the video to support. At inyong i-share sa inyong social media communities. At kindly subscribe kung kayo po ay bago sa aking YouTube channel. God bless.